chapter 1. Hallelujah. Verse 10. Sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbibigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. So lahat ng ating ginagawa, hindi para bigyan ng kaluguran ang tao, kundi pabigyan ng kaluguran ang ating Panginoon. Ano man yung ginagawa, hindi ka man makita ng tao, hindi ka man ma-admire ng tao, hindi ka man nangaan ng tao. Ang importante, hallelujah, mayroong Diyos na nalulugod sa iyo. Yan yung importante, mga kapatid. Yan yung importante. Kasi tayo ay magiging disipulo, mga kapatid ko, ng ating Panginoon. Hallelujah. Kasi sa bawat pagiging siya maka-Diyos o to please God, mayroong kapakinabangan ito sa lahat ng bagay sa buhay natin. May profit dito na tinatawag, profitable for all things, or kapakinabangan sa lahat ng mga bagay, mga kapatid, na sinasabi niya. Tingnan niyo, mga kapatid. Sa 1 Timothy chapter 4. Hallelujah. First Timothy chapter 4, verse 7 and 8. Datapwat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pakikinabangan na may pangako sa buhay na ito, at sa darating. Sa buhay na ito ngayon, sa ating pinapamuhay, at sa darating, meron daw kapakinabangan. So sa buhay na ito, yun yung mga temporal blessing na ating tinatanggap sa Panginoon. Sa darating, yun yung eternal life. So yung ginagawa natin pa yung godly, mga kapatid, ibig sabihin, yung kabanalan, pamumuhay na may kabanalan, mga kapatid, merong kapakipakinabang yun sa buhay nito. Yung paglilingkod natin sa Panginoon, merong kapakinabangan yan sa buhay na ito. Dito ngayon, sa ating ginagawa, mga kapatid. Bakit? Malinaw yung mga pangako ng Panginoon, mga kapatid. Diba? Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran. At ang kanyang kabanalan. Upang lahat ng bagay nito idaragdag daw sa atin. Meron ka talagang paghahanap. Meron ka talagang pagsusumikap sa sarili mo. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Sinisikap mo talaga. Gusto mo matuto, mga kapatid, pagsisikap ka talaga. Gusto mo ma-please ang Panginoon sa buhay mo? Ay, kung wala kang gagawin, mga kapatid, paano ma-please ang Diyos sa buhay mo? Hallelujah. Amen. Parang kasabihan lang yan, gusto mo, mga kapatid ko, maging doktor, ayaw mo namang humawak ng patay. Diba? Kuha nyo? Yes nyo? Ayaw mo namang tumahi ng may sugat, takot ka naman sa karayom, takot ka, mga kapatid, sa sugat, paano ka maging doktor? Pero gusto mo mag-doktor. Sana naintindihan nyo. Everybody say amen. Amen. Gusto mo ma-please ang Panginoon, mga kapatid, wala kang gagawin, hindi mo ma-please ang Panginoon. Maraming tao gano'n, mga kapatid, naglilingkod sa Panginoon para magbigyan ng kalupunan ng Panginoon, pero hindi naman nasusumika pang bago ng buhay. Tamad naman, mga kapatid ko, sa kabanalan. So, hindi rin talaga malugod ang Diyos, mga kapatid, sa kanila. Everybody say amen. Kasi meron ka pakinabangan, mga kapatid ko, ang lahat ng bagay. Sa bawat gagawin natin, hindi mo pwede sabihin, lugi ka. Ako na lang lagi pupunta ng simbahan. Tuwing Martes, ako pa rin. Tuwing Huwebes, ako pa rin. Huwag mo intindihin nyo, di ka lugi noon, sila lugi. Amen. Kasi meron ka pakinabangan ang bawat gagawin mo. Akala mo, bakit sila bihira lang pumunta ng simbahan? Linggo lang sila pumunta ng simbahan. Huwag mo silang intindihin, basta intindihin mo yung sarili mo. Then bawat isa sa atin, tayo ang nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Hindi naman, mga kapatid ko, padamay sila Sa ginagawa mo ba, dadamay mo sila? Hindi. Work out your own salvation with fear and trembling. Philippians chapter 2 verse 12. Kanya-kanya tayo rito. Amen. Kasi kung kanya-kanya tayo, kanya-kanya rin kapakinabangan ang matatanggap natin mula sa Panginoon. Kaya mahina rin ang pakinabang. Yes, amen. Tama ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah.
Yun yung importante. Profitable for the life that now is. Ibig sabihin, pakinabang sa buhay ngayon. Yun yung 33 na Matthew. Marcos, chapter 10. Sa Mark. Mark chapter 10, verse 28. Si Pedro ay nagpasimula magsabi sa kanya, narito iniwan namin ang lahat at nagsusunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, walang tao nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahon ito. Ano yung tig-100? Pera? 100 pesos. 100 pesos tatanggap tayo pag iniwan natin mga kapatid dahil sa Ebanghelyo. Ha? Tig-100. Diba? Lalim ng tig-100 ngayon sa panahon ito. Ng mga bahay, may bahay pa. Ng mga kapatid na lalaki. Ibig sabihin dito mga kapatid ko, yun yung mga temporal blessing na tinatanggap natin mga kapatid. Sa bawat pagsunod natin, mark my word, tatakan niyo ang salita ko. Pagka sumusunod tayo, devoted tayo sa Panginoon. Meron talagang profit. May pagkakalob ang Panginoon sa atin sa panahon. Amen. Amen. Hindi talaga magpapabaya ang Panginoon. Hallelujah. May means, mga kapatid, may paraan ang Diyos. Gagawa ang Diyos. God will make a way. Hallelujah. Sa lahat ng bagay sa buhay po natin, kung tayo sumunod sa ating mahal na Panginoon, i-devote natin ang ating sarili. Hindi tayo kayang pag sinabing godliness, mga kapatid ko, dapat nasa atin yun eh. A born again Christian. Dapat nandun yung pagiging godly. Hindi tayo kayang takayin, mga kapatid ko, ng anumang mga prinsipyo ng sanlibutan. Kasi ang prinsipyo ng sanlibutan, wala namang kwenta yun eh. Ha? Hindi tayo matangay, mga kapatid ko, ng mapanghikayat na gawain ng sanlibutan. Hindi tayo mapanghikayat, mga kapatid ko, hallelujah, ng mga gawa ng sanlibutan. Kasi ang prinsipyo natin ay pag-iisang mga Diyos sa harapan ng Panginoon. Tayo ang mga Eusebia people. Ibig sabihin, mga Diyos sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya sabi ni Peter, iniwan namin, Lord, sumunod kami sa iyo. Walang sumunod sa Panginoon na hindi, mga kapatid ko, na hindi kinabang sa Panginoon. Walang sumusunod sa Panginoon na hindi pinagpapala ng Panginoon. Walang sumusunod sa Panginoon, mga kapatid ko. Hallelujah. Nasa panahon ito, mga kapatid, hindi makakaalpa sa mga problema. Lahat ng sumusunod sa Panginoon, mahal pa sa problema. Amen. Amen. Ang mga problema dumarating sa atin, mga kapatid, kung minsan kasi napapabintangan natin si Lord. Lord, dami kong problema. Minsan napapabintangan natin ang demonyo. Oy, demonyo, sinusubok mo na naman ako. Pero kung minsan pa, tinanong natin sa ating sarili, bakit kaya naman problema? Ikaw rin pala may gawa. Sisihin mo rin sarili mo. Oy, sarili, bakit ka ganyan? Ang kulit-kulit mo, sinabing wag ganun. Kasi yun po, sarap na ito, siya mo'y sarap kayo, sabi ng Yes. sabi ng buhay sa chapter 55, di ba? Minsan ganun, mga kapatid, napapagbintangan natin yung dalawa. Nagkukwentuhan lang yun sila eh. Pero minsan yung sarili natin, hindi natin minsan nasisisi, bakit ganun? Baka nagpapabayaan tayo. Subukan mo, huwag ka magpapaya sa gawain ng Panginoon. Bigyakin ko sa iyo. Yes. Amen. Ha? Totoo yun mo. Pagka umulan, huwag mo isipin yung konting ulan. Ulan lang, kaya may payong. Amen. Kaya nga ang Diyos, ang invento ng payong. Kung walang payong, lukay. Kung walang lukay, dahon ng saging. Ngayon, dala ka ng reservang damit. Kasi pag nabasa ka, magbibihis ka dito. Amen. Kaya sabi ko nga, kung ulan-ulan lang, sasagasaan ko na itong ulan. Bakit? Humingi tayo sa Lord para hindi na ako mabasa kami, magmumotor ako. Ay, sasakyan na hindi nila babasa. Tapos tatamarin ka pa. Kaya hindi ako tinatamad kahit ganito lang. Tatamarin ako pag masakit ako. Kasi may sakit talaga yun. Hindi ka naman makabangon. Yan yung katotohanan. Hingi
ka, Lord, di ba? Amen. Minsan ganun natin naisip yan, no? Humingi tayo. Kaya ako, lagi ako kinukonsensya ni Lord, baka umulan, di ako tatamali. Hindi ako tatamali. So, yan. Eh dati nakamotor ka, nagbabasa-basa ka, o nagkakasakit ka, Lord, may namang 4 na gulong yung may takip, para hindi naman mabasa. Yung binigyan ka, tinamad ka ulit. So, pasabugin ni Lord yung gulong na nila sa sakyan. Ibalik ka nila sa pagbubulo. Amen. So, yan. Amen. Hallelujah. Yun ang isang katotohanan. Di ba, mga kapatid? Yes. Kung isa nasisisi natin, parang ang daming ako ang nasisisi. Tama, ito dapat sisisi. Oh, amen. Amen. Pero naniniwala ko, lahat yun kapakinabangan, mga kapatid, maging sa darating, mga kapatid. Profitable for the life to come. Sa darating din, mga kapatid. Romans chapter 6, verse 22. Yan yung sinabi na po. Datapot ngayon, o datapot ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikakabanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Yun na yun, ang buhay walang hanggan na. Yun yung isang dahilan, mga kapatid. Sabi ko nga, kung ang dahilan natin, ibang bagay, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ang buhay na walang hanggan, nagkakamali tayo. So first and foremost, mga kapatid, hindi para naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi para yumaman, materially, kundi yumaman spiritually para sa buhay na walang hanggan. Yan yung aking katwiran. Kung payamanin ako materially, hindi dapat ako, kundi ang iglesia ng Panginoon. Yan yung importante. Everybody say amen? Amen. Hallelujah. Kasi, yun yung dapat yung kapakinabangan natin, yung darating sa buhay natin. Kaya nga tayo nagiging maka-Diyos dahil gusto natin maranasan yung eternal life. Ano ba talaga yun? Mystery yun. Kaya nga mga kapatid ko, mystery yun, hiwaga yun mga kapatid. Ano ba talaga yung eternal life? Binivisualize natin, ito yung langit, ito yung paraiso. Pero mga kapatid, sa totoo lang, sabi ko nga mga kapatid, ang kababagsakan natin pagka tayo naging mga Diyos ay yung eternal life. Kung ang tao hiwalay sa Diyos, mula noon, maging sa bawat kapanahunan mga kapatid, kung titignan natin, isa lang ang kababagsakan nila. Yun yung impyerno. O ano man yung kasalanan nangyari nila, ano man ginawa nila, kung sila nagkasala sa Diyos, sa pamamaraan ng Diyos doon sa kapanahunan, kay Eva, kay Noah, kay Moses, kay Abraham, kay Moises, mga kapatid, ang isa lang kababagsakan nun, impyerno lang. Wala namang ibang judgment eh. Ngayon, kung sa panahon ni Abraham, walang bautismo, tapos hindi sila sumunod sa Panginoon by faith lang, ang kababagsakan nila, impyerno pa rin. Sa atin ngayon, may bautismo na, kung hindi susunod ang tao, kababagsakan, impyerno pa rin. Yun yung isang judgment lang. Sa mga righteous people naman, sa mga godly people, isa lang din ang kababagsakan, yun yung paraiso. Yun yung eternal life. Everybody say amen? Kaya yun yung ating ginagawa, yun yung rason kung bakit tayo nagsusumikap, mga kapatid. Yun yung rason dahil meron kang makinabangan ang buhay na darating sa buhay natin, sa lahat ng ginagawa natin. Sa ating ginagawa, tingin natin, simple lang, pero hindi, mga kapatid. Bay, kung pang dito lang to, pwede na akong mag-pass. Layo eh, Bulacan dito. Pass muna, o wala na kayo dyan. Hindi. Tinatrabaho natin yung ating mga sarili patungo sa eternal. Amen. Abay, kung wala ito, abay, hindi na lang tayo magsimba, hindi na lang tayo, mamuhay na lang tayo na ganito, magkakaibigan. Pero dahil sa eternal life, ginagawa natin yun. Yes. Yun ang utos ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya nga tayo maglingkod sa Panginoon, lalayo tayo sa anumang kasalanan,